Narito ang 8 grupo ng mga bawal na pagkain sa buntis. Bakit nga ba sila bawal at ano ang maaaring gawin? First, raw foods like sushi, sashimi, talaba, undercooked meat or poultry, kilawin, hilaw na itlog dahil sa panganib ng food poisoning. Ang mga ito ay nagtataglay ng mga bakterya gaya ng Listeria, Salmonella, E. coli at protozoan parasite gaya ng Toxoplasma. Hindi lang food poisoning, maaari din silang maging dahilan ng miscarriage o pagkakunan, stillbirth o malubhang sakit sa sanggol. Second, unpasteurized dairy and juices, mga soft cheeses gaya ng queso fresco, brie, feta, naggaling sa unpasteurized milk. Unpasteurized juices, dahil din sa panganib ng Listeria, which crosses the placenta easily. Third, mga high mercury containing na mga isda, tulad ng swordfish o espada, king mackerel o tanigi, shark o pating, tilefish o matang baka, big eye tuna o tambakol, dahil ang mercury ay nagbi-build up sa fetal tissues and can harm fetal brain development. Ano naman ang pwedeng ipalit sa mga isdang ito? Ang salmon, tilapia at bangus ay pwede dahil mababa lang ang mercury content nila. Fourth, processed meats tulad ng hot dogs, ham, tocino-style cured meats, again, due to Listeria. Unless reheated until steaming hot, saka mo lang sila pwedeng kainin. Fifth, lamang loob gaya ng atay, dahil mataas ito sa vitamin A o retinol. Too much intake of chicken or pork liver can be toxic to the developing fetus. Occasional small amounts are usually okay, pero dapat hindi araw-araw. 6. Alcohol. No safe amount established, meaning kahit konting alak lang ay bawal. Alcohol intake is linked to fetal alcohol spectrum disorders. 7. Excess caffeine. Limit to about 200 milligrams per day, roughly 1 to 2 cups of coffee. High intake of caffeine is linked to low birth weight. 8. Unwashed produce o di nahugasan ng wastong mga ani dahil sa panganib ng toxoplasmosis at iba pang contaminants mula sa lupa. Ang raw sprouts like bean sprouts o toge, alfalfa, dahil ang mga bakterya ay maaaring magtago sa seeds at hindi basta-basta nawawala kahit hugasan pa ng maigi. Bilang OB-GYN, the health of the mother and the baby is our topmost priority. At bilang buntis, dapat alam mo mami kung ano ang safe o bawal para sa iyo. Huwag mahiyang magtanong sa inyong OB-GYN. And don't forget to like, follow, and share, cause Doc Shallow cares.